Hello everyone, what's up? So, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa edukasyon ng ating mga anak. So, ako lang ba yung nababahala rito na tungkol dun sa edukasyon ng mga bata ngayon? Hindi ko tuloy maiwasan maikumpara yung pag-aaral before nung panahon namin, nung 90s, nung 80s and 90s, and sa panahon ngayon. Dati po kasi, ang pasok noon ay full day. So, kaya ang estudyante, Monday pa lang hanggang Friday, nakafocus siya sa pag-aaral, sa studies talaga. So, magkakaroon lang siya ng breather pagdating ng Friday afternoon, pag-uwi, and whole day ng Saturday, and then hanggang umaga ng Sunday. Tapos pagdating ng Sunday ng hapon, hanggang next week na uli, ay busy na uli yung mga estudyante sa kanilang mga studies. Which is advantage naman sa mga estudyante, lalo na yung mga estudyanteng may eagerness sa pagdating sa pag-aaral. Kasi ang nangyayari po kasi is the more na exposed ka sa school, the more na mas marami ka natututunan. At the same time, hindi nawawala yung mga tinuro ng teacher. Unlike ngayon, half day yung school, may mga full day pa rin naman sa ilang bahagi ng Pilipinas, sa mga probinsya. Pero sa Manila, majority ng schedule sa Manila is more on half day. Ang nangyayari is pagkatapos mo ng school, so ang dami nung time na nasasayang sa paglalaro lang. Most likely may mga gadget pa nga tayong binibili para supposedly para sa pag-aaral, nagagamit din sa paglilibang. And nakalimutan na yung tinuro. Kumbaga, dapat yung period of time na nasa school ka para at least kumbaga may refresher every day, nare-refresh yung tinuro hanggang sa namamaster mo na yung mga tinuro ng mga teacher. Ang isa pa, ayan, na walang assignment. So, ang alam ko, ang DepEd, hindi nagbigay na sila talaga ng order na walang assignment ng weekends. Pero sa weekdays, hindi ko lang sure kung ganun pa rin. Ganun pa rin ba, Mi? Actually, sa weekdays, madalang na rin magpa-assignment yung mga teachers. Sa experience ko sa mga anak ko mostly, parang twice a week na lang sila nagkakaroon ng assignment. Hindi na sila nagpapabaon. Kaya mas maraming kabataan ngayon na parang pagdating sa eskwela, pagdating nila ng bahay, mas nagkakaroon sila ng focus sa paglilibang kaysa ma-review ulit, or for example, na hindi nila ganong na-catch up yung turo ng teachers sa school. Pagdating sa bahay, nagkakaroon ng obligation yung mga magulang o yung mga guardian na ituro sa mga anak nila. Tulad ko, mas gusto ko na tinuturuan ko yung mga anak ko kung hindi nila na-catch up yung mga lesson. So, mas maiintindihan nila pagdating ng exam, meron silang mga maisasagot or mga presentation. Kung pagdating nila sa kinabukasan sa eskwelahan, alam mo na may natutunan yung anak ko. Oh, yun. Isa yun. At the same time, si wifey po kasi is siya yung talagang exposed sa pagtuturo sa aming mga anak. So kasi ako most likely nasa trabaho ko, tapos siya yung matyagang magturo sa mga bata. Kaya lang ang problema, pag wala kasing assignment, ang mangyayari is ano yung reference mo? Wala namang binibigay yung teacher. At the same time, yung libro, hindi na sila gumagamit ng libro. So kaya nga ngayon, medyo ang hirap. Tapos ito ay na-brought up ko nga itong issue na to. It's because dun sa isa sa mga anak ko, nakakakuha ng mabababang grades. Ngayon, paano po namin maiko-correct bilang magulang? At kumbaga, nagtutulungan po dapat ang teacher at saka magulang. So, pag nasa bahay, magulang syempre yung magtuturo sa bata. Pag nasa school, teacher naman. So, parang ganon. So, syempre, ipapasa naman ng teacher, supposedly dapat pinapasa ng teacher, yung obligation ng pagtuturo sa magulang pag nasa bahay. Paano nga po? Pag wala namang, walang assignment, halimbawa. Tulad yan, yung test paper ng anak namin. Nandyan, may mga mali siyang sagot, nakalagay as multiple choice. So, siyempre, may mga A, B, C, D lang na nakalagay. So, paano namin malalaman na ano yung tamang sagot dito? Bakit hindi naintindihan ng aming anak yung itinuro ng teacher? So, siyempre, hindi ko naman po nila lahat, so don't get me wrong.
Ang isa pa, may mga teacher po kasi na concerned sa mga estudyante. So, inaalam nila kung may natutunan talaga. Sa ngayon, hindi ko naman po nila lahat kasi may mga teacher pa rin naman talaga na concerned sa mga estudyante. Pero may mga teacher po talaga, sa totoo lang, na alam mo yun, na hindi na nila inaalam kung natuto ba yung estudyante nila. Tapos ngayon, bawal na magbagsak ang estudyante. Ako, if my children, halimbawa, ay hindi sila deserving pumasa, so, ako mas gusto ko yung binabalik sila. Kasi, hindi naman, by the end of the day, ang magbe-benefit pa rin naman yan, ng mga yan, is estudyante. Kung ang teacher, hindi nila ibabagsak halimbawa estudyante, so, ipapasa lang nila kahit alam nilang walang natutunan. So, ano yun? Parang di ba, parang walang sense na ipinasa mo yung estudyante. Ano yun? Ang dahil lang sa effort. So, dapat hindi rin siya ganun. So, ikaw, Bea, anong masasabi mo ron tungkol sa ganun? Actually, lahat naman ng teacher mayroong concern sa mga estudyante na gusto nilang makatapos, makapasa. It depends lang siguro talaga sa capacity rin o kaalaman ng bata. May mga bata rin kasi talaga tulad sa amin, hindi ko masabi na mas ano siya sa academics, kasi more on na may mga bata kasi iba-iba ang talento sa mga subject, iba-iba ang gusto nilang subject, iba-iba yung mga talento nila, iba-iba yung mga kaalaman nila. So, depende sa bata. So, dapat kung saan yung mga bata mahina, kung saan yung bata more on dapat bigyan ng focus, mabibigyan sila ng focus kung ang teacher at saka ang magulang magtutulungan. Kasi tulad na for example na lang sa mga reviewer, sa mga lesson, mas mahirap match up ngayon kasi unang-una, kahit may books, unlike before, na nakikita mo magbubukas sa mga bata ng libro dahil sa assignment. And then, before, alam mo yung mga lesson ng bata sa notebook pagka tinignan mo. Just ngayon kasi marang nakikita ko na lang sa mga notebook ng anak ko, parang more on may mga quiz na ABC, tapos puro check na lang. So parang kahit gusto mong bigyan ng time yung anak mo na turuan, hindi mo siya mabibigyan ng additional na reviewer sa bahay, o hindi ko siya matututukan, o hindi ko siya mabibigyan ng additional na kaalaman kung ang tinuro ng teacher ng araw na yun. Kasi hindi ko rin maintindihan sa notebook niya eh. Tapos pag humihingi tayo ng reference sa mga teacher, hindi rin na tayo mabibigyan, diba? So, parang ang hirap lang bilang sa mga estudyante na hindi madali makakatch up sa school. So, dapat talaga, mas maganda na yung mga gawain sa eskwelahan na i-share din ng teacher. Hindi man sa lahat ng estudyante, may mga estudyante pa rin talaga na marunong, pero mas maganda sila talaga na yung mga estudyante hindi ganong nakakatch up tayo mga magulang mag-focus. Hindi man mga magulang, kasi may mga magulang na nag-work, mga guardian, mabigyan natin sila ng oras sa pag-aaral nila. Yun. So, para sa akin, tama yung sinabi niya na dapat talaga nagtutulungan yung teacher at saka yung magulang. Kasi meron kasi tayong minsan na kumbaga may sakit yung mga tao na pagka tungkol sa pag-aaral, gagawin nila is ipapasa na lang nila lahat sa teacher. So parang yung responsibility nila bilang magulang ay hindi na nila tuturuan yung mga bata. So parang ganon. So kaya most likely dapat nagkakaroon talaga ng interaction between teachers and parents para sa bata. Kasi ang nangyayari is kung ano yung mga kahinaan ng bata, nangyayari halimbawa tulad niya may mali kang exams sa mga test, may mali. So extension ng school yung bahay, and extension din ng bahay yung school, parang ganon. So ituturo dapat may mga pointers o sasabihin ng teacher, mami, ito po yung estudyante nyo, hindi po siya masyadong magaling sa math. So ngayon, ano yung subject ng math, ipapasa ngayon. So re-reviewin ngayon ng magulang yung estudyante. So parang dating, ang mangyayari po dyan is habang halimbawa, hindi bakasyon, halimbawa habang weekend, halimbawa yung walang pasok, Saturday at Sunday, most likely Saturday at Sunday naman ang walang pasok. So natuturuan ng mga magulang yung kanilang mga anak. Para pagdating ng Sunday, naintindihan na ng bata ng Saturday at Sunday, pagdating ng Monday,
hindi siya malilate. Kasi ang mangyayari po kasi is hindi na nga naintindihan ng bata, kaya nga nagkamali siya sa exams. Ang mangyayari pa, wala magpapaliwanag. Kasi kung ipapaliwanag isa-isa ng teacher, yung hindi naintindihan ng bata, malilate na sila dun sa lesson plan. So yun yung mangyayari. So dahil na late na, umabot na lang sa punto na nag-jump na sila sa ibang chapter ng itinuturo, tapos yung estudyante, naiwanan na niya yung important part na yun. Paano kung yun yung crucial part or very important part dun sa pag-aaral na yun? So unlike kung ang nagsishare sila ng reference sa magulang at nagtutulungan, at least naayos. So naiintindihan ko naman po ang side ng mga teachers kasi ang nanay ko po ay dating teacher. Pero iba yung turo dati at iba yung turo ngayon. Dati po kasi merong mga terror tayong teacher, so talagang totoo naman na minsan napapatayo. Even me, napapatayo ako sa upuan pag hindi ako nakakasagot. So of course, nagkakaroon ako ng na-challenge ko yung sarili ko. At the same time, natatakot din ako, nahihiya din ako na tumayo. So, anong gagawin ko? Namomotivate ako mag-aral. Kasi ayokong tumayo Ayoko mapahiya sa mga classmate ko. So, gagawin ko, magpo-focus ako mag-aral. Mag-aral ako mabuti, re-reviewin ko lahat yon. So, yun, hanggang sa maunawaan ko. Para anytime tanungin ako ng teacher, hindi na ako tatayo. Kaya mas gusto ko may terror na teacher. Pero hindi ibig sabihin ng terror, parang mali mo lang yung tinitingnan. So, terror in a sense na mahirap siya magpa-exam at the same time kumbaga gusto niya nag-aaral yung estudyante. I remember when I was in high school, yung first year high school, so I will not mention any name na ng teacher. Pero itong teacher na to is na-appreciate ko. Dati nung estudyante ako, hindi ko siya na-appreciate. Kasi pag hindi ako nakakasagot, tumatayo ako at minsan natatapos na yung 1.5 hour na klase niya sa science, ako'y nakatayo pa rin. And natuto ko doon kasi ayokong mapahiya sa aking mga classmates. So anong ginawa ko? Nag-aaral ako mabuti. At doon nag-start na nagkakaroon kayo ng healthy competition ng inyong mga kaklase. So nangyayari, nag-aaral kayo ng sabay-sabay, kung minsan nagtatanungan kayo. So, ganyan. So, may mga healthy competition. So, itong si top 1, top 2, top 3. So, syempre, hindi ka naman papayag na ikaw ay mapapag-iwanan. So, parang ganon. So, nata-challenge yung mga estudyante, lalo na noong araw. Ngayon, hindi ko alam, to be fair naman sa mga sa curriculum ngayon, hindi ko sure kung ano yung ginagawa ng mga teacher. So, I really appreciate yung mga ginagawa po ng teacher, pero yun nga, sana magtulungan yung mga teachers at saka ang mga parents. Sana may pagbabago na ibalik yung assignment. Para sa akin, yung assignment number 1. So, hindi naman sagarin ang utak ng mga estudyante, pero bigyan nyo ng responsibility. Even weekends, okay lang yun. Kasi ang importante, natuto, di ba? So, by the end of the day, kasi ngayon nagkakaroon kasi ng discussion in between diskarte and education. So, diskarte, alam mo, ang pinakamagandang diskarte yung gagawin mo sa buhay mo, tapusin mo yung edukasyon mo. Kasi by the end of the day, dyan mag-start yung magandang buhay mo. So, hindi po lahat ng nagdumiskarte ay yumaman, hindi na naman lahat ng nagkaroon ng magandang estudyante ng edukasyon ay yumaman. Pero, kailangan mo siyang pagsabayin sa totoo lang. And yun nga, ang sasabihin ko sa inyo is, pinakamagandang discarding gawin mo sa buhay mo habang pinag-aaral ka pa ng magulang mo, sa lahat ng estudyanteng nakikinig, itapusin mo yung pag-aaral mo. Huwag ka magbulakbol para hindi ka maghirap, para hindi maghirap yung buhay mo. Ikaw, Mia, anong masasabi mo? Ano may advice mo sa mga estudyante ngayon? Okay, ako naman, doon muna sa, kasi sabi ko kanina, iba-ibang bata. Yung mga batang carry nila yung sigaw, yung konting sikmat ng teacher, natututo. May mga bata na nagiging fear sa kanila yon pumasok sa school kapag nagkakaroon ng matatapang na teacher sa room. Mapagalitan, masikmat lang, di ba? So, siguro mas maganda yung balance lang.
At the same time, yun nga, pag yung tungkol naman to sa mga curriculum sa eskwelahan, maraming way para mapagtulungan yung magulang at saka yung teacher. Kasi, amin naman natin na dun sa public school, isa lang ang teacher, 50 students. So, napakahirap talaga, diba? So, dapat talaga, bigyan din natin ng obligations yung mga bata na magkaroon din ng lesson sa bahay, na baga hindi na nga hobby ang school, mayroon magtutulong sila mag-manage ng oras para sa eskwelahan, obligasyon para gawin yung assignment, at obligasyon sa bahay, at obligasyon din yung parang pas paglilibang nila. Ganun. Kasi mahirap din naman na ang bata is tulad sa ngayon, ang nangyayari sa kanila ng assignment. So pagdating sa bahay, ang unang dadaputin cellphone. Or matutulog, or mag-iintay na ng oras, ganyan. So parang nawawala na sila ng sense na obligasyon ba na may kailangan akong gawin. Tapos, nagiging mahina yung ano ng bata sa pag-aaral kasi parang ang nangyayari, yung oras na lang sa eskwelahan, yun na yung gagawin nila. Diba? So, pagdating sa bahay, wala nang mga gawaing dapat gawin pa. Kasi sa school lang pwede yun eh. Paano naman nga yung mga bata ngayon na hindi nakaka-catch up? Diba? So, dapat ang gawin din natin para maging balance. Hindi sa pagiging matapang na kailangan mo sagutin yung bata, pero tingnan natin yung mga bata na kailangan ng special din ng attention sa school. Pangalawa, kung nakita natin yung isang batang yun na nangangailangan ng special attention, bigyan din natin attention yung magulang. Na, pakitulungan ako sa anak mo, kasi ganito. Diba? Huwag nating hayaan na at the end of the day, yung estudyante yun walang matutunan. Diba? Kasi obligasyon nila ng magulang, maturuan ng anak, at obligasyon nila ng teacher na kailangan uuwi ang bata na may tutunan na galing sa'yo. So, yun sa akin. Kasi, nagkaroon din ako ng mga experience, mga kaibigan ko na nagkakaroon sila ng takot sa teacher. Ayaw nila pumasok. May mga pamangkin din akong nakaranas na ayaw nila pumasok kasi nasigawan. Diba? So, mas maganda siguro kung ang gagawin balance. So, kung paano may pupush yung estudyante mo na mag-aral at kung paano rin ipupush yung magulang yung bata na matuto. Yun sa akin. O, yun. Ayun, nagustuhan ko yung sinabi mo about pagiging balance ng teacher, which is totoo. Kasi hindi naman lahat ng estudyante is fast learner. Ako isa rin po akong slow learner. Ako nga lang po ay matyaga. Natatakot din ako sa terror na teacher. Pero nga, kung may mga ganong kasing instances, so mas maganda pa rin yung balance. Kasi kung balance nga, so nandun sa point na malalaman ng estudyante na kapag pala hindi ka nag-aral, nagiging nagagalit yung teacher. Pagka pala nag-aral ka is maganda yun, kumbaga maganda naman yung ginagawa ng teacher. So parang ang dating, kumbaga kung i-explain ko in a layman's term, parang ano siya parang nakadepende siya. Kailangan hindi laging galit yung teacher, parang gano'n. So kailangan ma-appreciate din nila na yung ginagawa ng estudyante. Pag ang estudyante okay, so definitely dapat maganda rin yung pakita. Kung may hindi gumawa ng assignment ng estudyante, so siyempre doon lalabas yung pagiging terror or stricto. Tsaka bigyan ng parang ng hint yung magulang na, mami, yung estudyante mo, yung anak mo, ganito, walang ganyan, ano naman. Basta yung mga magulang, gawin natin yung obligasyon natin. Kaya nga, diba? Saka isa pa, napapansin ko lang, so hindi naman kami guilty sa ganito, pero napapansin ko lang na ang mga magulang ngayon, parang sila yung pag may assignment, kaya siguro parang ganyan parang nawala yung assignment. Kasi parang napapansin yata rin ng karamihan na ang gumagawa ng assignment mga magulang. So pagandahan sila. So parang anong nangyayari pagdating na pangalan nito ng graduation, parang dapat mong bigyan ng award parang yung mga magulang. Parang ganoon kasi parang ganoon pa rin ang mangyayari. Wala pa rin natutunan yung estudyante. Yung effort wala pa rin kasi magulang gumawa. So pwede naman po natin as a parent, pwede naman nating subaybayan yung estudyante, pero kahit anong creation ng estudyante yan, anumang project na ginagawa ng estudyante yan, as much as sila yung gumawa, mas maganda. Kung pangit, maganda, so okay lang yun. So at least there's always a room for improvement. Tama ba yun? O ikaw, anong masasabi mo ba?
Yun. Basta, ano lang sa akin, tulungan talaga. Lagyan, bigyan nyo ng attention yung hindi lang yung marunong sa classroom. Kasi ako, parang napapansin ko dun sa iba na kung sino yung marunong, kung sino rin nakikinig dun ng attention ng teacher. So, dapat maging fair din kayo sa iba na kaya sila pumasok sa eskwelahan, kailangan meron silang matutunan. So, for example, yung bata, hindi talaga sila nakikinig. Bigyan nyo ng ano yung magulang, kung ano yung problema ng bata, para magtulungan. Kaya ng mga magulang, gawin din yung obligasyon natin. Huwag din natin i-ask sa teacher. Na hindi porque sila yung teacher, sa kanila lang natin tututo yung mga bata. Obligasyon din natin turuan yung mga anak natin. Ayun. So, isa pa, tungkol dyan, so talagang dapat bigyan natin ng obligasyon yung mga bata. So, parang magtutulungan dyan is teacher and parents, tapos tutulong din mismo yung estudyante mismo. Kasi kahit anong gawin ng parents na pagtuturo, kahit anong gawin din ng mga teacher na pagtuturo, pag yung mismong estudyante ang ayaw niya magbigay ng kahit anong effort para matuto siya at hindi siya na-challenge, tapos wala siyang plano or wala siyang plano sa buhay, parang ganon. So, parang useless yung pagtutulungan ng teacher at saka ng guro. So, ganun pa man, I have a high actually salute sa mga teachers. Kino-consider talaga natin sila na mga unsung heroes. So, and doon sa mga parents din na matyagang magturo sa mga estudyante, mga anak nila, hindi lang education or hindi lang about academic, but mismong yung good manners and right conduct, which is yung pa rin nawala. So, kailangan magkasama yun. Academic at saka yung values education. Kasi by the end of the day, ang kinikreate po kasi natin na isang mamamayan is yung responsible citizen. So, kung lahat ng estudyante ay matututo ng values education at the same time, academically is maganda rin yung academics nila. So, hindi po maghihirap ang Pilipinas. So, yun lang po. Again, I'm Erwin ng Pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. At ito po ang aking wifey, si Joy. So, yun lang po. So, thank you so much. See you on my next video. Peace.